channel. So yun mga master, welcome back sa aking YouTube channel. So it's me again, Master JTV. So for today's video guys, ayan, may panibago na naman akong tutorial na ipapamahagi sa inyo. So sa video na to guys, ayan, kung mapapansin sa title natin, paano nga ba tanggalin o paano mawala yung ads na nagpa-pop up sa ating cellphone habang tayo ay nagbabrowse, nanonood, or ano man yung ginagawa natin sa cellphone. So dito sa video na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano. So napakadali lang, basic lang. Pero syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel at napadaan ka, syempre huwag mo kakalimutang mag-subscribe at hit mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa mga tutorial o tips na ating pinapamahagi. So mga master, hindi naman napakahirap yung ating pag-subscribe. Ayan, wala namang bayad, free lang naman yan, pati yung ating like at comment. Ayan. So pag nagustuhan mo yung video na to, i-share mo na rin para in case na kung sino may mga kailangan, may mga problema about sa ganitong tutorial na aking ginawa is ma-share natin, di ba? So yun, mga master, wag na natin siya patagalin. So syempre, umpisa na natin. Alright. So yun mga master, unang-unang gagawin mo lang mga master, punta kayo sa settings ng cellphone nyo. Yan. Dito sa cellphone mga master, sa settings ng cellphone natin is magkakaiba tayo. Depende sa brand. Yan, depende sa kung anong meron kang cellphone. Yan. So pwede naman to din sa sa iPhone mga master. So lahat ito pwede siya sa iOS tsaka Android, pwede siya. So ngayon dito sa settings na to guys, may nakalagay na search settings. Click mo lang yan, then search mo yung DNS. Ayan, sorry, DNS. Ayan. Pag click mo ng DNS na yan, ayan, meron ka makikitang DNS server address, tsaka yung private DNS, at tsaka yung accounts. So ang i-select mo mga master is yung private DNS. Ayan, click mo. Ngayon, pag click mo ng private DNS, meron lalabas dito na select private DNS mode and off, auto, tsaka yung private DNS provider hostname. So, i-select mo dyan mga master is yung private DNS provider hostname. Select mo yan. Ngayon, pag na-select mo yan, ang itatype mo lang dito sa baba, yan, may nakalagay na tayo, ay yung dns.adguard.com. Pag iyan is nagawa mo guys, mga master, i-save mo lang siya. Ayan, gaya ng sabi ko, magkakaiba tayo ng settings na ang cellphone. Ayan, hindi lahat tayo pare-pareho ng Android. Ayan, may iOS tsaka Android. So, hindi tayo pare-pareho ng settings. So, ayun, 100% pag nagawa mo yan mga master, yung settings na sinabi ko na to, 100% wala nang magpa-pop up, wala nang lalabas na ads dyan sa cellphone mo habang nagbabrowse ka or nanonood. Ayan, kahit sa Facebook, kung nagsha-Shopee ka man dyan, ayan. So, wala nang magpa-pop up na ads. Ayan, para hindi ka na mainis. Ayan, para hindi ka na mainis, para hindi ka na, kumbaga, hindi na mairita. Ayan, kasi nga, pag lumabas yung ads mo, ayan, minsan na iinis tayo, ayan, kumbaga, nabibitin tayo. Ayan, kasi nga, bigla na lang may lumalabas na ads. So, ayan. So, ayan, ulitin ko, ang gawin mo lang, back tayo. Ayan, settings, then search mo dito, DNS. Ayan. Okay mo siya. Then, may nakalagay dito ng yung private DNS. Check mo lang yan. Ayan, select mo. Then, dito, may nakalagay na tatlong selection. Yung sa select private DNS mode. So, select mo yung private DNS provider hostname. So, then, ilalagay mo is ito. Nakalagay na sa baba. dns.adguard.com. Then, save mo siya. So, yun. Hanggang dito na lang mga master. Sana nakatulong ating video na to. Diba? Alright. So yun mga master, hanggang dito na lang yung ating tutorial na pinamahagi ngayong araw na to. Sana nakatulong to sa mga problema natin about dito sa ads na nagpa-pop up, lumalabas habang nanonood ka, nagbabrowse ka dito sa iyong cellphone. Sana nakatulong to. At kung nakatulong to sa iyo, comment ka lang down below para sa sunod na video ma-shoutout natin ang inyong pangalan. At huwag mo lang kakalimutang mag-like at mag-subscribe, diba? So wala namang bayad mag-like, hindi naman yan napakahirap, pati yung subscribe, napakadali niyan. So, i-on mo na lang din yung notification bell para in case na may mga video pa ako o tutorial na ipapamahagi na kailangan mo is lagi kang updated. So, yun mga master, sa susunod ulit na video, sana supportahan nyo lagi ako sa mga videos na ating ginagawa mga master. So, yun mga master, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Peace out. Alright.